Hey guys, what's up? My name is Sean Minin. Today, tara pag-usapan natin itong mga bagong pasabog ni Congressman Toby Tiaco. Ito talagang heads-on talaga siya rito kay no? Mukhang, the way I see it, kaya ganito kalakas ang loob ni Congressman Toby Tiaco. Although, dati pa naman siyang ganito eh. Pero, the way I see it right now, meron siyang backing ni BBM. Meron din tayong mga naririnig na ito daw si BBM mukhang ayaw na maging Speaker of the House itong si Martin Romualdez. So, pakinggan natin muna si Congressman Toby Tiaco din pag-usapan natin. There you go, guys. So basically, itong video po na to ay isang ambush interview sa kanya yesterday ng Rappler. So this video was uploaded by Rappler and mukhang sa cellphone lang. Kaya ganyan yung ng kanyang video. Pero kung pakikinggan mo, talagang nakakakilabot. Sayang nga lang, hindi niya na pinangalanan kung sino-sino yung nagpapasimuno, no? Maliban doon sa sinabi niya about sa 7-7 scheme, hina-hijack pa daw, no? If that's the term, yung pondo ng mga pang-ayuda. Yun ang nakakatawa. Bakit nasa House Speaker ang pondo na yan? Di ba dapat nasa kanya-kanyang government agencies yan? And bakit din to ina-allow ni Bongbong Marcos? Dahil unang-una sa lahat, yung mga pera na yan, okay, take note, yung mga pera na yan, dapat nasa mga government agencies under ng executive. Pag-usapan natin. Madami tayong dapat baguhin eh. Number one na dapat baguhin. Ang lahat ng bills na pina-file natin, okay, di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo palang aaprubahan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na yon, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? So dapat dito sa budget na to, hindi natin aaprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So, ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan. And you guys, as a law student, pag first year kami, tinatawag tayong subject na statutory construction. So, statutory construction, diyan ituturo din sa inyo kung paano gumagawa ng mga batas. And this is only, the first and only, na nakarinig ako na gumagawa ng mga, small committees. Diba? Bakit nga naman yung kailangan gumawa ng mga small committees for that? Second reading, yan yung final version. So, wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent eh. Lahat isa-isa mong sasabihin yung individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun ang napakalaga. Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin-erase yan eh. Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala na pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, aaprubahan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi pa pwede yan. Sir, mas malakas kaya yung impact ng proposal ko kung independent kayo or
sumama kayo sa bansa? I mean, what are the chances na mapakinggan siya? Titingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gusto ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo bakit ayaw mo na dito pa lang pag-usapan? Okay, number 1 po yan. Number 2, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment ng budget. Ano yung ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIX. Papasa natin yung TUPAD. Papasa natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo sa Office of the Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker, nandun na yun sa budget? Dapat pag napasok na yun sa department, wala nang intervention ang Kongreso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok doon sa portal para humingi ng pondo para doon sa aming distrito? Dapat doon sa budget, naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di ba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi pa pwedeng naipasa, tapos sino may hawak ng lump sum, tapos papasok kami sa portal ng Congress, tapos doon kami magre-request. Post-enactment yan. Ibig sabihin, post-enactment intervention. Napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Dapat wala nang involvement. So yun yung dalawang napakahalaga. Sir, given your vigilance sa budget, may preferred ka ba for chair? Hindi. Mag-elect na sila ng upper chair bukas. Hindi, meron ka sana ito. Hindi, kahit sino. Basta yun lang. Sinabi ko na. So yun, talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small committee. Hindi na pwedeng, kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Kung paanong plano mo dyan? I-plenary mo ba? Or ipapasok mo siyang provision? Paano yung... Hindi. Kaya nga, siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, of course, formally i-propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. Why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero kung di ba nung nakaraan sinabi niyo na mayroong mga... Sabi ko, siyempre, yun na nga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung MAIP, hawak yung AIX, hawak yung TUPAD. O kung hindi ka bumoto, pwede hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. So hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi doon nakalodge yung ano. Oo. Ito yung sinagot dyan ni sumagot dyan si Tamba Luslos. So, ayon dito sa isang post, no? Sabi ni Tamba, the Office of the Speaker firmly denies the baseless accusation that it exercises post-appropriation control over programs such as AIX, AKAP, TUPAD, and MAIP. To allege otherwise is to misrepresent the law and institutional practice. Sabi niya, on pork barrel accusations. Kaya, ganito lang yan kasimple. Kung naniniwala ka na ito ay isang paninira lang sa iyo, Tamba, filean mo nga ng cyber libel tong si Toby Tiangco. Dali. Yun yung yun yung namin eh. Kung walang katotohanan itong sinasabi ni Toby Tiangco, well,
It's high time na ipatawag mo siya sa ano, baka gusto mong file ng committee ethics report, 'di ba? Or ethics complaint. Pwede rin 'yan. Hmm. Ngayon ang tanong, paano kung mapatunayan ni Toby Tiangco na totoo yung sinasabi niya? Anong mangyayari sa'yo? 'Di ba? Oh. We know naman na magde-deny ka. Kaya nga the challenge is, kung hindi totoo yung sinasabi, as you said, you deny, kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi natin ano, sabi naman kasi ni, halimbawa, ito kay, ano, kay Congressman Toby Tiangco. Naalala niyo ba, challenge siya ni, ano, ni Senator Amy Marcos noon na kung totoo man yung sinasabi niya, mag-witness siya pag-file ng complaint. Si, ano, si Senator Amy Marcos sa Supreme Court laban dito kay Tambaluslos. Hindi ka naman pumapayag, hindi ka naman gumagalaw din na Kong Toby, di ba? Mas maganda, magtulungan na kayo ni Senator Amy Marcos kasi nag-offer na siya eh. Di ba? To stand as witness. Di ba? Balik tayo kay Kong Toby. Sa tingin niyo aamin si Martin Romualdez na totoo yung sinasabi ni Toby Tiao? Of course not. Sir, naniniwala kayo marami raw racket sa flood control projects. Ano masasabi? Hindi lang sa flood control projects, sa lahat sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni di ba? Nung nag-iikot siya, tsaka kami nabotas kami, di ba? Syempre talagang I feel passionately about the flood control projects, di ba? Ano ko lang, 7-7 scheme na ba yun? Pinabanggit ko naman. Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko eh. Ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. O sige, sabihin mo, punta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May Diba? message yan na matatanggap mo eh. So, totoo. Totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong. So, maganda nito is mapatawag itong si Kong Toby at si Mayor Magalong sa Senate ulit tungkol dito at ma-imbis 7 scheme na to. Diba? Yan yung sinasabi ni ano eh. Hindi ko pa nakikita nag-react dito si Atty. Libayan eh. Kasi nanggigigil pa nga si Atty. Libayan sa mga abogadong baluktot ang pag-iisip, no? Pagdating sa naging desisyon ng Supreme Court. Ano ba yun? BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million 7 million MAIP, 7 million tupad yata. O di ba post enactment na naman yun, di ba? Yan yung na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin? Hindi totoo. So, open din kayo sa open by ka? Open ako sa open bycam. Pero ang mas lang yun. Tsaka, di ba dito may minutes. Si Toby Tiangco, si Diba? Congressman Toby Tiangco, dapat ito yung patawag sa Senate, no? Dapat ito maimbestigahan. Ito sana yung first order of business ni Senator Marcoleta. Which is basically, siya ngayon ang bagong what? Siya ngayon ang bagong Blue Ribbon Committee Chair. So, masaya to. Masaya to. So, tama sabihin na
less open by kung meron pa rin yung small Hindi, okay. Yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So doon pa sa House, sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. At dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is agreeing provisions lang. Okay? Ganda yung sinabi ni President. Do I have to say it? Is it? Hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos kayo? Hindi ba dapat dun sa department? Na cellphone, pag nag-request kami, o bakit kami may portal dito? O, i-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. Sir, but So, natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina aligned with the most important message that the President delivered today. Sir, but which is why say this during the procedures last year? noon sa budget. Yes. Because I've raised this so many times. That's why I want to free myself from being a majority. Wala nang ano mo naman yung majority of any line. Sir, last na lang from my end. Oo. Tungkol lang nung Nasona, score mo, meron ba mga hindi nabanggit na sana nabanggit? What's your comments sa song? Abutin tayo ilang oras dito, ayan, nagsulat-sulat ako. Pero nung nakita ko na yung cleanser, okay na yun. Because sinabi na President pera pag nawala yung corruption doon sa mga project. So it's not only flood. Kaya tuwang-tuwa ako. I think, kailan ba yun? Hindi naman 2 weeks, mga 1 week ago. 1 week ago, sinabi ko naman din, basta walang dikta, di ba? Basta walang dikta. Pero ngayon, mas okay na sa akin, mas masaya na ako na independent ako. Para at least, Saka masaya ako na yung reason ng pagboto ko ng independent ay tugma doon sa sinabi ni Presidente. Kasi where is he coming from? Saan ba siya nanggagaling? Hindi ba yung 2025 budget ang lahat naman nagsasabi it was a mangled budget? So tama yung reason ko ng pagiging independente. Kaya masaya ako. Dapat wala ng blanks. Ha? Wala ng blanks. Hindi, yun talaga hindi naman pwede. Pero pinaka-importante talaga dito, wala nang small committee. Bakit yung ibang, lahat ng bill na pinapasa namin, bakit walang small committee? Bakit yung budget lang? Di ba, ibig sabihin, aprubahan namin dito, tapos magugulat ka, pagbalik mo ng HGAB, iba na. Wala ka na pwedeng gawin kasi sa third reading, wala na pwede baguhin, di ba? Yes or no na lang yun. Kaya nga, importante yung second reading. So pag hindi sila pumayag na tanggalin yung small committee, ibig sabihin na isisingit na naman patago doon. Dapat transparent. Dito mo i-propose. Tapos sabihin ng approacher kung tatanggapin niya o hindi. Sorry, magkakaroon ba ng independent block sa House? Kasi parang 6 na. Parang si Kong Alvi, chinichir ka kanina Ha? naman eh. Saan si Kong Alvi kanina? Saan? Sabi namin bumaba. Nawala na po. Pumapalakpak, sir. Kasi sa ngayon, 6 na kayo. Na gano'n? Tingnan muna natin. Are you willing with the Duterte block? Alam mo, politics aside, let's put politics aside, di ba? Basta, independent, para at least, independente kami makapag-gawa ng stand namin. Hindi ko pa sila natatanong kung ano talaga. Siyempre, si Alvin nakakausap. Here's the thing, no? Let's stop it from there. Una-una sa lahat, ito sinasabi nito, bitiyan ko, no? The way I see it is that,
para siyang pinakawalan ni Bongbong Marcos diyan sa Congress. At siya ngayon ang magsasalita ng mga bagay-bagay na ginagawa ni Romualdez. 'Di ba? Yun yung isa sa mga naiisip ko, okay? Again, it's something that, it's just an opinion. Pangalawa, um, yung mga statements na nilalabas ni Congressman Toby Tiangco, yun yung para siyang nagiging janitor fish ni ano ni Bongbong Marcos sa isang aquarium na punong-puno ng pirana. Hindi buhaya. Ngayon, ang nangyayari kasi guys is kung mapapansin ninyo, nililinis niya yung dumi ng pangalan ni Bongbong Marcos by exposing yung mga ginagawa ni Romualdez. 'Di ba? Yun yung isa naiisip ko. And then, tawag dyan, isa rin sa masasabi natin dito is that yung halimbawa yung 7-7 scheme. Sino po ba lagi ang bida-bida dyan sa Bagong Pilipinas Servicio Fair? Actually, it's a collaboration between an executive and legislative branch, 'di ba? Bakit? Sila yung makikita mo. So, ibig sabihin pala, yung pera, yung pondo, no? Kaya, merong nagkwento sa akin. Ito daw si Martin Romualdez, bagman. Diba? So, nung una hindi ko mag-gets kung bakit nila tinawag na bagman to si Tambaluslos. Pero, sa sinasabi ngayon ni Kong Toby, parang nagigets ko na kung ano ibig sabihin ng bagman. Diba? Imagine mo, sa 7-7 scheme, sino una nagpasabog niyan? Si Mayor Magalong, inimbestigahan. Diba? Si Senator Amy Marcos. Now, pangalawa na to si Kong Toby Tiangco. Yung maganda lang kay Kong Toby Tiangco, meron siya talagang mga resibo. May kaya siya patunayan. Diba? Tapos inamin niya rin na isa siya sa mga nakatanggap ng 7-7 scheme. So, ibig sabihin, imagine mo kung gaano karaming mga kongresista, no? May it be from the House of Representatives or the Senate na umaattend ng what do you call that, ng Servicio Fair, nakakatanggap ng 21 million. Diba? This is something that was discussed by Atty. Libayan months ago. So, ang tanong, dito sa 7-7 scheme, sino ang naglabas nito? Sino ang author ng 7-7 scheme? Yan ang tanong natin. Sino ang nagbibigay kila Kong Toby Tiangco, okay, nung 7-7 na yun, 777, 21 million na yun in total. Diba? So, gagamitin nila sa ayuda, no? Kunyari, ayuda. Pero pork barrel. Imagine mo, attend ka lang na Servicio Fair, hindi ka mo magtatagal dyan, kumikita ka ng 21 million. Nakakatuwa. Diba? Walang pahirapan. Oh. Walang pera pa na mangyayari dyan. Then, ito yung pinaka-wild na. Ito yung pinaka-wild na naisip ko. So, yung mga tao na bumoto kay Speaker Romualdez ngayon ay nakinabang din diyan sa mga bagay-bagay na sinasabi ni Kong Toby Tiangco. Kaya gustong-gusto nila si Romualdez. Kasi easy money. Tama ba ako? Easy money. Mukhang magiging busy si Kong Rodante Marcoleta rito Pero, abangan natin ang mga susunod na kabanata.
'Di ba? Another thing is that, kung kayo tatanungin ko, paniniwalaan niyo ba itong sinasabi ni Kong Toby? 'Di ba? Tingin niyo may katotohanan 'tong sinasabi niya? Pero ako kasi the way I interpret his statements is very confident. Meron siyang kayang ipakita na totoo yung mga sinasabi niya. And again, nakikita ko itong mga ginagawa ni Kong Toby, may basbas ng Pangulo. So, the way for Romualdez to be kicked out at maging malinis ang pangalan ni Marcos, kailangan niya ang tulong ni Kong Toby Dianco. Tama ba ako? Kung may naisip pa kayong iba, the way you analyze it, go for it. I-shoot niyo dyan sa comment section and let's see kung paano natin mapagsasama-sama iniisip natin dito sa ginagawa ni Kong Toby Dianco ngayon para kay Bongbong Marcos. Anyway guys, again, maraming salamat lalo na po sa mga nakasama natin yesterday sa panonood ng SONA. And even before I end my video, I want to say happy birthday to Cholo, no? Panganay na anak ni Mantemyong. Enjoy your day. May ka na maraming pera sa tatay mo. Mayaman niya. And my regards to Doctora and Mother China. Anyway guys, enjoy your evening. See you in the next video.